Welcome to Donmar TV News Channel. Ayusin po natin ang mga maliliit na negosyante at tutulungan natin dahil sila ang magbibigay ng trabaho para sa ating mga kababayan. Ang paglikha ng trabaho ang isa sa nakikitang solusyon ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos upang maiahon ng bansa sa epekto ng nararanasang pandemya. Ayon kay Marcos, kung matutulungan ang mga maliliit na negosyo at mapasigla ang turismo, tiyak niya na maraming malilikha na trabaho. Bukod rito, nais rin ni Marcos na maging maayos ang internet connection at estado ng supply ng kuryente ng bansa. Kailangan natin ayusin ang ating internet. Kailangan natin pag-usapan ang enerhiya. At ito ay kailangan natin gawin upang ang ating ekonomiya at ang ating mga kababayan ay makaramdam ulit ng mas masigla ng negosyo, mas masigla at mas marami na trabaho. Tiniyak naman ni Vice Presidential Candidate Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na itutuloy ang mga reformang nasimulan ng Duterte administration. Ang unity team po ang may commitment na ituloy ang mga reforma na nasimulan ng Duterte administration. Ang Build program o infrastructure development ng ating bansa at ang pagsugpo ng iligal na droga. Ito ang inihayag ng dalawa sa campaign rally ng grupo sa Ilocos Sur. Ikalawang araw na ito ng pag-iikot ng BBM Sara Unit Team sa Ilocos Region. Ano kasi, pinapanood ko yung Ilocos na yung sortie nila BBM sa Ilocos. Nakakatuwa naman na sobrang dami ng tao pero real talk lang. Baluarte ni BBM yun. So, hindi ako surprised. Honestly, hindi ako surprised sa dami ng tao. Malaking bagay na lumitaw yung mga Ilocano doon sa unit team sortie, yung unit team ikot doon sa Ilocos Norte. Pero hindi ako parang, wow. Kasi, baluarte niya yun eh. 'Di ba? So, carry long. Nakakatuwa, pero I expected that. So anyhow, nakikichismis ako guys. Nakikichismis ako dun sa nakikichismis ako dun sa mga nagaganap sa mga ibang kampo. Tapos, nabalitaan ko, may isang hindi ko pangalanan pero may isang organisasyon na actively ay nagra-run ng ads para sa isa sa mga apat na to. Tumigil na raw mag-run ng ads, ng ad campaign. Na actually naramdaman ko kasi in all honesty bumaba yung cost per mil ko, yung revenue per mil ko ng advertisements kasi 'di ba nga meron akong Facebook at saka YouTube. Tapos 'di ba may mga nagra-run na ads in between my live videos. Tapos napansin ko may revenue share kasi ako doon ng automatic. Ganun naman sa lahat ng YouTube at saka Facebook creators. Anyhow, bumaba yung cost per mil kasi bumaba yung bidding. Normally kasi doon ganito guys, di ba mapapansin niyo, minsan pag nag-live ako o nag-live kahit sino or kahit anong YouTube or Facebook video na panoorin ninyo, biglang titigil yung pinapanood nyo. Tapos pag tigil ng pinapanood nyo, yung magpo-pause muna tapos may sisingit na ads. Ang basic na mechanism nun, bidding war. So parang syempre meron yung mga mabababa na klase ng ad na tipong mga laro, mga games, yung parang Candy Crush, parang ganon. Tapos, pag ikaw ay halimbawa political candidate, kailangan mag-bid ka ng mas mataas, theoretically, para mas ma-prioritize ka sa pagsaserve ng ads. So, ibig sabihin, kung halimbawa, ang advertisement mo ay para sa Candy Crush, tapos willing kang magbayad halimbawa sa Google ng $3 per 1,000 hits, kailangan kung ikaw ay political candidate para mauna ka ron sa Candy Crush, magbid ka halimbawa ng $4, parang ganon. So anyway, marami na sa mga ad campaigns yung tumigil. In my case, bumaba na ng I think 30% yung cost per mil ko. So sabi ko nung tinitignan ko yung analytics data, sabi ko, interesting ito. Ako naman dead ma lang. Pero
naaliw ako kasi sabi ko, ay, may nagtigil nung kanilang ad campaign. May nagtigil yan. Hindi ko lang alam. Well, actually, alam ko na kung sino, pero hindi ko sabihin. So anyway, ang point, so anyhow, kung merong nagtigil nung kanilang ad campaign, ibig sabihin, meron ng pasuko, sumusuko na, parang gano'n ang dating. Parang, hindi ko naman sasabing sila yung sumuko kasi hindi pala pa naman sumusuko sa kanila. Pero ang sinasabi ko, meron silang financer na ayaw na parang ano mo yun, parang wala na to. Parang ganon. Sabi ni Karil Valle, nawawala na ng pondo. I wouldn't say na nawawala ng pondo, maraming pondo yan. Ayaw lang nilang magsayang ng pondo. Yun yung problema. Tapos sabi ko, bakit? Ano kaya ang nagtulak sa kanila na magbago ng isip, yung parang mag-give up na, 'di ba? So, ingay naman nito, ban. Okay, tuloy natin. So, tinignan ko muna yung latest na mga survey figures. Kasi napansin ko, may lima ng survey na nangyari nung January. Nung by the time na lumabas yung pangatlong survey, noon bumagsak yung cost per mil. Ibig sabihin ng mil, M-I-L-L-E, cost per thousand, revenue per thousand ng mga advertisements. Tapos tinignan ko yung data. Eto, inano ko guys tinali ko. Ayan. So, eto si BBM, Lenny, Isko, Manny, Ping. Alright, yung first 5 rows. Lumabas na so far 5 survey, no? Pulse, Pulse Asia, kilala niyo naman 'yun. Radio Mindanao Network na kapartner nila yung Appcore. Mukhang legit naman. Yung SWS na commission ng Albert Del Rosario Institute ng ADR Stratbase, Albert Del Rosario Stratbase. Issues and Advocacy Center at saka Lilo. Historically, ang naglalabas talaga, ang matagal na talaga naglalabas ng mga survey data pagdating sa mga eleksyon. 3, Lilo, SWS, at saka Pulse. Ngayon, regardless, makikita ninyo, majority si BBM, 60, 57, 50, 51, 64. Tapos, hati-hati na lahat ng iba. Kita nyo, hati-hati na ng generally number 2 si Lenny, nag-aagawan, Lenny at saka Isko. No? So, para lang matansya ko kung gaano kalaki yung diferensya. Kasi di ba sobrang obvious, ang laki nung kay BBM. Di mo 60, tapos sumunod 16. Ito 57, sumunod 17. 50, sumunod 19. 51, sumunod 11. 64, sumunod 16. Note ha, itong sa Issues and Advocacy Center, ang pagkakaalam ko, NCR lang ang, mostly NCR lang. Mostly NCR lang yung kanilang sinurvey. But regardless, mukhang nire-reflect naman niya yung general trend. Ngayon, kung pagdadagdagin natin yung LIMP, so Lenny, Isko, Manny, Ping, so L plus I plus M plus P, makikita ninyo, ang total ng apat ay 36. Sa RMN, 26. SWS, 47. Issues and Advocacy, 43. Lilo, 31. Note ha, na, maganda pala maglagay pa tayo rito. 100 minus BBM. So, ibig sabihin nito 100% minus BBM. So, equals BBM equals 100 minus BBM. So, 40. So, lagyan natin 100 minus BBM minus LIMP equals this minus this. Alright. So tingnan natin, mag-basic lang tayo guys na
number crunching. Dali lang 'tong arithmetic lang, hindi ko kayo paduduguin ng statistics. So makikita nyo rito guys, yung sa pag pinagsama-sama mo yung boto ng Lenny, Isko, Manny, and Ping, sa Pulse 36-26, Pulse, RMN, SWS, INAC, Lilo, 36-26, 47-43-31. Lahat ng ito, pag ginawa nyo BBM minus LIMP, laging positive. Ibig sabihin po nito guys, kahit magkaroon ng isang milagro na mag-quit, umatras yung tatlo do sa apat sa LIMP ha. Kung umatras yung tatlo sa LIMP, and even if we assume yung best case scenario na halimbawa umatras si Isko, Manny, Ping, ayan o, halimbawa umatras si Isko, Manny, Ping, at si Lenny na lang yung natira. And if partidahan pa natin na lahat ng boto nila is mute kay Lenny. Now, pumunta kay Lenny, walang pupunta kay BBM na alam na natin is not the case. Pero kahit sumama sa kanila, ang mangyayari guys, yun yung LIMP, 36 lang ang makukuha, 60 si BBM, dito 26, 50, 47, ang pinakamalaking chance na nila sa SWS, 47 is, 47 yung total ng LIMP, 50 si BBM. So wala talaga, sobrang laki talaga ng lamang ni BBM sa mga voter preference survey. Ano pakialam ko kay Lord De Vera? Hayaan mo siya. Sabi ni BoobTube PH, mind conditioning lang daw yan. I don't think so kasi ewan ko, mathematics po ang formal training ko eh. Hindi, nakita ko na yung methodology ng Lilo eh. At least dahil yung Lilo at saka yung sa Lilo na methodology malinaw sa akin. At walang bias na questions doon. So, kung gusto niyo maniwala ng mind conditioning lang ito, pwede naman kayo manood ng ibang live. Diyos ko naman, ba't pinahirapan niyo sarili ninyo? Anyway, so punta tayo. Ngayon, kasi ang standard rito guys, tutuhanan lang, marami akong kilala ng mga tumakbo ng senador at saka presidente at vice-presidente ang nagpa-survey na bago sila pa tumakbo. Para malaman nila kung sulit man tumakbo, ano ba naman yung point na tumakbo ka sa lakan chance? No? Ngayon, ang marami yung mga tao na yung mga politiko guys, hindi lang sinasabi publicly, pero nilalaplap nila yung mga survey na yan. Now, going back, kasi papansinin nyo guys, kahit noong 2016, may Thinking Pinoy na. Nakita nyo ba ni isang beses inatake ko yung mga survey? Sinabi ko mind conditioning, I don't recall any instance na sinabi ko na ganon. Siyempre, may mga survey na may kurot, may palipit ng bahagya yung tanong. Gets nyo? Halimbawa, paano natin sabihin na may palipit yung tanong, may spin yung tanong? For example, if the presidential elections were to happen today, sino ang iboboto mo sa mga sumusunod? Nanay Lenny, Mayor Isko, Manny Pacquiao, Senator Ping Lacson, o si BBM na magnanakaw? Nagets niya? Nakakaspin. Bakit? Kasi nilagyan mo ng descriptor, nilagyan mo ng pan-describe kay BBM na magnanakaw. So, pag narinig yun ng tinatanong mo, ba't ko iboboto yung magnanakaw? Loko ba ako? Guess mo, nagkakaroon ng spin. However, na-check ko na may methodology so far noong Lilo at saka at least I think noong SWS and Pulse. Wala namang ganong karga. So, chill lang ako. So anyway, balik tayo rin sa number crunching guys. Makikita nyo rito, even if we assume parang if we assume two things muna, extreme na assumption to. First, just sa Lenny Isko, Manny Pacquiao, Lenny Isko, Manny Ping, tawag natin LIMP, LIMP, kumari umatras yung tatlo, isa lang ang matira, so yun yung unang assumption. Pangalawang assumption, lahat ng botante nila
pumunta doon sa matitira at walang pupunta kay BBM, talo pa rin sila. 36, 26, 47, 43, 31. Ang nearest chance lang nila, ito sa SWS. Tapos medyo slim pa. Bakit? Hindi ako sure pero ang alam kong margin of error ng SWS ay plus minus 3%. So theoretically, statistically tied ang LIMP against BBM. Ngayon, eto na yung next na issue. Yung BBM minus LIMP naman, ito. So, pinapakita ko lamang pa rin si BBM in any possible scenario. Yung 100 minus BBM, ito naman yung sinasabi ko, di ba, yung sa 100%, ilan yung hindi BBM. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Ito naman, 100 minus BBM minus LIMP. Ito naman yung proportion ng voting population na hindi magbi-BBM at hindi magli-LIMP. Interestingly, doon sa RMN survey, parang 17. Parang 17 yung undecided. Ang laki Interesting to Kailangan ko pang i-check ngayon sa AppCore kung ano nangyari, kung bakit ang baba. Double check ko nga. RMN AppCore. RMN AppCore survey. February 7, 2022. Puntahan nga natin, double check lang natin. Parehong umangat sa 2022, kembot-kembot, open image in new tab. 17 si Lenny, 12 si Isko. Okay, kaya naman pala, nakalimutan ko ilagay yung 12, ayan. Toink. Yan. So yan, naayos ko na. So moving on, buti na lang, chinek ko. So 12 si Isko, 17 si Lenny. So ang mga guys, ito yung 100 minus BBM minus LIMP, 47365. Ngayon, may mga nagtatanong sa akin, RJ, bakit hindi gigil na gigil ang mga tao na lumitaw sa mga presidential survey? Yun yung tanong sa akin. Kasi nga guys, as a general rule, ang nakukuha lang na boto ng mga presidential survey ay mga undecided at saka yung mga undecided na voters, mga swing voters. Lalo na sa panahon ngayon na may pagka-polarized talaga ang Philippine politics. Pag dilaw ka na. Pag Duterte ka na. Hindi ka nalilipat sa ibang lugar. Nasa malamang na yun. With that said, yung titingnan nyo rito yung number na 100 minus BBM minus LIMP, 47365. Ang liliit, di ba? 47365. Ibig sabihin po nito guys, sa palagay nyo ba, kung yung BBM minus LIMP at 24, 21, 3, 8 at saka 33, ito yung lamang ni BBM sa combined nilang lahat. Sa palagay niya ba, may magagawa yung ganito, single digits? Wala. It will not make a difference. That is why, noong 2016, malaking bagay yung mga debates. Totoo na lang, malaking bagay yung mga debates. Kasi dikitan yung laban nun. Kasi papansinin nyo, nung panahon na yun, di ba si Mar Rojas, Grace Poe, Jojo Binay, Pangulong Duterte, sino pa ba isa? Miriam. Yung 5 na yun, naglalaro, si Miriam kasi mababa talaga yung numbers pero yung at least yung 4, naglalaro sila sa 20-20, 20 mahigit. No? So, ibig sabihin po guys, within striking distance sila sa isa't isa. Take into account pa na bukod sa merong undecided, marami sa mga supporter, merong mga chunk sila na mga extant supporters na pwedeng magbago pa rin ang isip. Kaya noong 2016, napakalaking bagay ng debates. I think nga, isa sa mga malaki na ipanalo, kapag panalo kay Pangulong Duterte, ay yung ginawa niyang tanong kay Senator Grace Poe. Natatandaan niyo ba yung tinanong niya, Ma'am, kunwari po maging presidente kayo ng Pilipinas. Tapos gitna ng hating gabi, parang ganon. Gitna ng gabi, ginising ka ng iyong AFP Chief of Staff. Tapos ma'am, kunwari, sinabi sa inyo, Ma'am, pinasabog po ng China ang 2 nating Coast Guard cutters.
ano po ang una yung tatlong gagawin? Tapos di ba sumagot si Grace po? Tapos eka ni Grace po, ano raw, babangon daw siya. Hindi, una yung sagot, paigtingin natin ang ating militar, Kembot, palalakasin natin, i-modernize natin ang ating armed forces, Kembular. Kaya lang nag-follow up question noon si Pangulong Duterte, hindi nga ma'am, pinasabog na nga po yung dalawa nating Coast Guard cutter, ano yung una mong gagawin? Tapos, parang na-caught by surprise, ewan ko ano dating no, pero parang nagulat si Grace po, oo nga pala no, parang ganun yung itsura niya. Tapos, namiloso po na lang siya nung dulo. Ang sabi ni Grace po, ay well, una ko pong gagawin ay babangon po ako. Ganun yung sabi ni Grace po. Now, I think she was trying to be witty there, kaya lang, let's admit na it didn't reflect good, it didn't reflect well on her qualifications kasi it seems na mahina siya sa crisis management. And simula nun, nagkaroon na ng general na pagbaba si Grace po, tapos tumaas na ng tumaas. Simula nun, tumaas na talaga si Pangulong Duterte. Of course, hindi attributable sa iisa lang na ano yun. Hindi attributable sa isang factor lang. Marami ibang factors kung ba't tumaas si Pangulong Duterte, kung ba't nag-overtake si Pangulong Duterte noong 2016. But the important thing here, noong 2016, dikit-dikit talaga lahat. So, pagka nagdebate at nagsungayan sila doon sa TV, malaki yung chance na magbago yung mga rankings. Unfortunately, in the case of the 2022 elections, iba po yung sitwasyon. Bakit? Kasi sa sobrang laki po ng voter preference for BBM 60, 57, 50, 51, 64 at sobrang liit ng undecided. Kahit na po lumipat sa kalaban ni BBM lahat ng mga undecided, talo pa rin sila overwhelmingly. Gets niya? So, given yung mga ganitong, so kaya nakikita ninyo why Bongbong, I think hindi ko sasabing gano'n ang pananaw nila, pero binabasa ko lang yung body language ng BBM campaign team. Pero nakikita ko na hindi nila nakikitaan ng intrinsic value ang mga debates. Kasi for one, if you are in a debate, of course, your existing supporters will watch you. Kaya lang, because it's a debate, all your opponents will be there. Gets nyo? So, essentially, you are sharing to your opponents your audience. Mapapanood ka ng mga supporter mo, pero mapapanood din ng mga supporter mo yung kalaban. Para saan pa? 'Di ba? May parang ano yan guys parang paluwa, parang chip in. Parang chip in sa lakad. Sagot mo na mahigit kalahati. Sagot na ni BBM yung mahigit kalahati. Gano'ng kalaki magiging ambag ng iba. So BBM has more to lose in appearing sa isang, statistically speaking, in as far as the numbers, the statistics are concerned. BBM has a lot more to lose in joining a debate than any of these four. Because these four are on a mega uphill climb. A really steep uphill climb. Hold on.